I understand my predecessor's legal past today. So here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. Hinikayat ni US President Joe Biden si dating Pangulong Donald Trump na huwag pigilan ang pagpasa ng bipartisan bill para sa border security. Sa kanyang talumpati sa Brownsville, Texas, sinisi ng Pangulo ang leading Republican presidential primary challenger sa pagkaantala ng panukalang batas na pinapaboran ng halos lahat ng Republican at Democratic lawmakers. Matatanda ang 3 linggong nakakaraan ay tinuligsa ni Trump ang Republican legislators sa pagsuporta dito. Nanawagan din ng US Chief Executive kay Speaker Mike Johnson na payagang mapagbotohan ng border bill sa House of Representatives. Pinaalala rin ito sa mga Republicans na nananagutan ng mga ito sa Americans at hindi sa isang party leader. It's time for the speakers and some of my Republican friends in Congress who are blocking this bill to show a little spine. Pass a bipartisan, as remember, bipartisan, conservative leaders supported this border security bill. Nakapaloob sa bipartisan bill ang pagdagdag sa pondo para sa border judges, drone border surveillance, border fences at pagsasara ng border sa pagitan ng Mexico at Amerika kung aabot sa 4,000 asylum seekers ang tatawid sa border sa isang araw. Sa kasabay na pagbisita sa US-Mexico border, tinuligsa naman ni Trump ang Biden administration at inilarawan ang border crisis na isang invasion. Sinisi ng dating Pangulo si Biden sa pagdagsa ng mga illegal immigrants sa Amerika. Ayon pa kay Trump, pinapasok ang bansa ng drug cartels at iba pa dahil sa anay kapabayaan ni Biden na hindi naranasan nang siya pa ang nanunungkulan. Sa pinakahuling Pew survey, mayoriya ng mga botante ang mas may tiwala kay Trump patungkol sa security at immigration issues. Inaasahan ngayon na sina Biden at Trump ang magkakaharap sa November 5 general election sa pagkapangulo. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.